Akala ko normal ang magiging buhay ko abroad. Pero hindi ko akalain na sa isang araw na pagdalaw namin ng amo ko sa farm, bibigay ako kapalit ng salapi. Dear Miss Kay, magandang araw po sa mga nakikinig ng inyong channel. Ako po si Christine, 32 anyos. Isang simpleng ina mula sa Nueva Ecija. 2 anak ko na iniwan ko sa Pilipinas nang magdesisyon akong mangibang bansa. Hindi madali na maging OFW. Lalo na kung ikaw ay ina na kailangang iwan ang mga anak para lang mabigyan sila ng mas magandang buhay. Pero iyon ang ginawa ko para sa kanila. Single mom na ako. Matagal na akong hiwalay sa asawa ko. Kaya naman wala na akong ibang hangad pa, kundi ang mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. 3 buwan pa lang akong nagtatrabaho sa Saudi Arabia nang mangyari ang karanasang hindi ko inaasahan, Miss Kay. At iyon po ang gusto kong ibahagi sa inyong channel, ang aking confession bilang isang OFW. Kasambay ako sa bahay ng amo kong si Baba Abdullah. Unang kita ko pa lang dito, masasabi ko nang guwapo siya. Babae lang ako. Tayo, nakikiligin pa rin kapag nakakita ng guwapo. At yun ang hindi ko makakalimutan nung unang araw na dumating ako dito at makita ko siya. May asawa siya, si Madam Aisha na mas may edad sa kanya at madalas wala sa bahay. May isa rin silang anak na babae na nag-aaral sa ibang bansa. Sa totoo lang, sa 3 buwan kong pananatili sa bahay nila, masasabi kong maayos naman ang trato nila sa akin. Hindi sila tulad ng ibang amo na naririnig ko sa mga kwento ng kapwa ko OFW na naninigaw o nananakit. Si Madam Aisha ay strikta talaga pero hindi naman masama. Gusto talaga niya ng malinis palagi yung bahay at maayos ang lahat. Si Baba Abdullah naman ay tahimik na tao. Madalas tong nasa opisina niya. Nag-aasikaso ng negosyo niya sa Riyadh. Minsan lang kaming magkausap at kadalasan pa ay tungkol lang sa trabaho. Tuwing umaga, gigising ako ng 5:00 para maglinis ng sala at kusina. Pagkatapos noon ay maghahanda naman ako ng almusal para sa kanila. Pagkatapos nilang kumain, hinahatid ko pa sa pintuan si Madam Aisha bago siya umalis. Ganun lang ang routine ko araw-araw. Napakasimple, napakatahimik. At akala ko nga iyon na ang magiging buhay ko sa abroad. Pero isang araw, nagbago ang lahat. Mga 6 na buwan na ako noon. Tanghali noon at naglilinis ako ng kusina nang biglang pumasok si Baba Abdullah. Christine, tawag niya sa akin. Napatingin ako kaagad. Yes, Baba. Tumigil siya sa tapat ko at nagsalita sa wikang English. Tomorrow you can come with me. Nagulat pa ako. Where, Baba? Tanong ko. We go to farm. Sagot niya. Napakunot ang noo ko. Hindi ko alam na may farm pala ang pamilya nila. Farm? Ulit ko. Tumango siya. Yes. Small farm outside city. You help cleaning there. Hindi na ako nagtanong pa. Kinagabihan, tinext ko ang pinsan kong OFW din sa Saudi. Kas, sabi nung amo ko, sasama raw ako bukas sa farm nila. Totoo ba yun? Sabi ko sa chat. Mabilis siyang nag-reply. Oo, walang problema. Normal lang yan. Marami talagang may farm dito. Pang weekend nila yun eh. Medyo gumaan naman ang pakiramdam ko. Kinabukasan nga, maaga kaming umalis ni Baba Abdullah. Wala si Madam Aisha sa bahay dahil may pinuntahan daw tong kaibigan. Sumakay kami ng sasakyan niya. Tahimik naman ang naging biyahe. Habang lumalayo kami sa syudad, napansin kong unti-unting nagbabago ang tanawin. Mula sa mga building at kalsada, naging malawak na disyerto ang paligid namin. Matagal ang biyahe, bago kami nakarating sa isang lugar na may bakod. Pagkapasok ng sasakyan sa may gate,
Nakita ko ang maliit na farmhouse sa gitna ng malawak na lupa. May mga puno ng date palm at sa bandang likod ay may mga kulungan ng hayop. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong lugar dito sa Saudi. Huminto ang sasakyan sa harap ng bahay. "Christine, come," sabi ni Baba Abdullah habang bumababa. Sumunod naman ako. Tahimik lang ang paligid. Pinakita niya sa akin ang loob ng farmhouse. May maliit namang sala, kusina at 2 kwarto pa nga. "Sometimes my family come here weekend," paliwanag niya. Tumango lang ako. Pagkatapos noon, sinabi niya ang gagawin ko. "You clean house. Long time nobody stay here." "Yes, Baba," sagot ko. Buong umaga akong naglilinis. Pinunasan ko ang mga mesa, winalis ang sahig at inayos ang kusina. Paminsan-minsan, nakikita ko si Baba Abdullah sa labas ng bahay. Naglalakad lang siya sa paligid ng farm. At bandang tanghali, lumapit siya sa akin. "Christine, eat first," sabi niya habang tinuturo ang mesa. May dala pala siyang pagkain. Umupo na kami sa mesa. Tahimik kaming dalawang kumain. Pero napapansin ko, paminsan-minsan ay tumitingin siya sa akin ng matagal. Nung una, binaliwala ko lang yun. Pero sa bawat titig niya na nahuhuli ko siya, lihim talaga akong kinikilig noon, Miss Kay. Sa sobrang gwapo ba naman ng mukha niya, hindi ko rin siya matitigan ng matagal. Hindi naman sa malandi ako ha, pero magpakatotoo tayo. Talagang malalaglag ang suot mong andis, lalo na kapag ngumiti talaga ang amo ko. Pagkatapos naming kumain, bumalik ako sa paglilinis. Habang nag-aayos ako sa likod ng farmhouse, biglang lumapit si Baba Abdullah. "Christine," tawag niya. "Yes, Baba." Tumigil siya sa harap ko. "Thank you, you work good." Ngumiti naman ako ng kaunti. At syempre, nagpa-cute din. "Thank you." Akala ko tapos ng usapan. Pero maya-maya, naglabas siya ng pera mula sa bulsa niya. Inabot niya yun sa akin. Nagulat talaga ako. "What is this?" tanong ko. "Extra for you," sagot niya. Tiningnan ko ang pera. Malaki din yun. Halos kalahati na ng buwan ng sahod ko. Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba. Pero naalala ko ang mga anak ko sa Pinas. Ang gastusin sa school. Wala naman sigurong masama. Baka naman galante lang talaga siya. Daan-daan kong tinanggap ang pera. "Thank you, Baba," sabi ko. Ngumiti siya ng bahagya. Pagkatapos noon, umalis siya papunta sa labas ng bahay. Hindi ko alam kung para saan yun. Pero habang nakatayo ako roon hawak ang pera, may kakaibang pakiramdam akong naramdaman. Para bang may nagsisimula na hindi ko pa maintindihan. At hindi ko talaga alam na ang araw na yon sa farm ni Baba Abdullah ang magiging simula ng isang lihim na magpapabago sa buhay ko bilang isang OFW. Dahil makalipas lamang ang ilang linggo, muli niya ako nung dinala sa farm na iyon. At doon na magsisimula ang karanasan na akala ko ay hindi ko kailanman gagawin. Pero sa huli, bumigay din ako. Mabilis ngang lumipas ang mga araw pagkatapos noon. Balik normal ulit ang takbo ng buhay ko sa bahay. Gigising ako ng maaga, maglilinis ulit ng sala at kusina, maghahanda ng pagkain, at sisiguraduhin na maayos ang lahat bago umalis si Madam Aisha. Pero sa totoo lang, mula ng araw na yon sa farm, parang nag-iba ang pakiramdam ko. Hindi ko may paliwanag eh. Pero tuwing nakikita ko si Baba Abdullah sa bahay, naalala ko talaga yung araw na kaming dalawa lang sa gitna ng disyerto. Minsan nga parang gusto ko pang maulit yun. Hindi naman siya gumagawa ng masama sa akin. Nagtrabaho lang talaga ako nun sa farm at binigyan niya lang ako ng extra na pera. Pero hindi ko maikakaila. Malaking tulong ang perang yun sa akin. Naipadala ko agad yun sa Pilipinas. Tinawagan pa nga ako ng panganay kong anak. "Ma, salamat po sa padala," sabi niya noon. Napangiti ako kahit hindi niya ako nakikita. "Basta mag-aral ka ng mabuti ha?" sagot ko. "Opo ma."
Sa mga sandaling iyon, doon ko nararamdaman kung bakit ko ginagawa ang lahat ng to. Para sa kanila, para sa kinabukasan nila. Lumipas ang halos 2 linggo, isang umaga, naglilinis ako ng sala nang pumunta si Baba Abdullah. "Christine?" Tawag niya. Napatingin ako agad. "Yes, Baba." "Tomorrow we go farm again." Napatigil ako. Hindi ko alam kung bakit pero may kaba akong naramdaman. "Yes," sagot ko agad. Kinabukasan nga, maaga ulit kaming umalis ni Baba Abdullah. Pareho lang ang biyahe namin tulad ng dati. Tahimik lang kami sa sasakyan habang binabagtas ang mahabang kalsada palabas ng syudad. Habang papalapit kami sa farm, napansin kong parang mas tahimik ang paligid ngayon. Parang mas ramdam ko ang init ng disyerto at ang hangin na dumadaan sa malawak na lupa. Pagkarating namin sa farm, bumaba na kami ng sasakyan. "Christine, you clean kitchen and room, okay?" Sabi niya. "Yes, Baba." Pumasok ako sa loob ng farmhouse. Mas malinis naman na ito kumpara nung una kaming nagpunta. Pero maalikabok pa rin, kaya nagsimula na akong maglinis. Habang nagpupunas ako ng mesa, bigla akong napansin na nakatayo lang si Baba Abdullah sa pintuan. Tahimik na nakatingin sa akin. Parang pinagmamasdan ako. Hindi ko alam, Miss Kay, kung bakit, pero bigla akong nailang. Baba, you need something?" Tanong ko. Umiling siya. "No, nothing." Pagkatapos nun, lumabas ulit siya ng bahay. Bandang tanghali, tinawag niya ako ulit para kumain. Lumabas ako at nakita kong naghanda siya ng pagkain sa maliit na mesa sa may labas. Umupo na kami. Tahimik kaming kumain, pero ramdam ko paminsan-minsan na nakatingin siya sa akin. Hindi ko alam kung iniisip ko lamang yun o totoo talaga. Pagkatapos namin kumain, tumayo ako para magligpit ng mga pinagkainan. Pero bago ako makaalis ng mesa, bigla siyang nagsalita. "Christine." Napalingon ako. "Yes, sir." Tumingin siya sa akin ng diretso. "You happy working here?" Medyo nagulat ako sa tanong niya. "Yes, I'm happy." Tumango siya. "Your family in Philippines?" "2 children, sir." Sagot ko. "Boy or girl?" "Both boys." Sagot ko. Tahimik lang siyang tumatango-tango na para bang may iniisip siya. Pagkatapos nun, bumalik na ako sa loob ng farmhouse para maglinis ulit. Habang nag-aayos ako sa likod ng bahay, bigla akong narinig ang boses niya. "Christine?" Paglingon ko, nakatayo siya sa may pintuan. "Yes?" Sabi ko. Lumapit siya ng kaunti. Sa unang pagkakataon, mula nung makilala ko siya, sobrang lapit naming dalawa. Yung distansya, sobrang lapit. Pagkatapos noon, naglabas ulit siya ng pera mula sa bulsa niya. Inabot niya sa akin at mas malaki pa yon kaysa nung unang binigay niya. Nagulat ako. "This is too much," sabi ko. It's okay. Sagot niya, "Just take it." Napatigil ako. Sa isip ko, parang iba na to ha. Pero dahan-dahan ko ulit tinanggap ang pera. Maging praktikal na lang tayo. Wala naman siyang ginagawang masama sa akin kaya ayos lang. "Thank you, Baba," sabi ko. Hindi na siya sumagot. Sa halip, tumingin lang siya sa akin ng tahimik. Para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa-gawa. Hanggang sa naramdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan naming dalawa. Hindi ko pa maipaliwanag. Sa loob ng ilang buwan kong pagtatrabaho sa bahay nila, ngayon ko lang naramdaman yon. At itong mga sandaling iyon, doon ko naisip na baka hindi lang paglilinis ng farm ang dahilan kung bakit niya ako dinadala dito. Pero hindi ko pa alam kung tama ba ang hinala ko. At habang papalubog na ang araw sa gitna ng disyerto, hindi ko alam na ang mga susunod na pagpunta namin sa farm na iyon ang maglalagay sa akin sa sitwasyon na hindi ko akalaing haharapin ko bilang isang OFW. Karanasan na hindi ko makakalimutan
sa piling ni Baba Abdullah. Dahil sa susunod na pagkakataon, hindi na trabaho ang mangyayari sa pagitan namin, kundi karanasang masarap at hindi ko yon itatanggi. Sa pangatlong pagpunta namin, maaga pa lang sa farmhouse ang init na ng araw ang sumalubong sa akin habang naglalakad ako sa labas papunta sa maliit na hardin. Nagsimula akong maglinis at magayos ng mga gamit sa paligid. Ngunit ramdam ko agad ang tensyon. Hindi ko alam, pero tuwing makikita ko si Baba Abdullah, parang tumitigil ang oras sa paligid ko. Lumabas siya mula sa loob. "Christine," tawag niya ng may mababang tono. "Yes," sagot ko. Lumapit siya sa akin at tumitig ng diretsyo. Huminga ako ng malalim. Pilit pinipigilan dahil kinakabahan talaga ang dibdib ko. "Sit here," utos niya. Tinuturo ang isang maliit na bench sa tabi ng bahay. Umupo naman ako at naupo rin siya sa tabi ko. Hindi masyadong malayo, sapat para maramdaman ko ang init ng katawan niya. Tahimik kaming nakaupo sa simula. Ramdam ko yung tingin niya sa akin na para bang sinusukat ang bawat kilos ko. At hindi ko rin maiwasang mapatitig din sa kanya. Ang init ng araw at ang simoy ng hangin ay parang nagbibigay din ng kakaibang tensyon sa paligid naming dalawa. "Christine, you are special." Biglang bulong niya na parang nanginginig pang boses. I like being with you like this." Hindi ko alam kung paano tutugon. Ang puso ko talaga nun, Miss Kay, sobrang bilis ng tibok at ramdam na ramdam ko ang kaba sa bawat galaw ko. Ngunit sa kabila ng kaba, may kakaibang saya na hindi ko maipaliwanag. Alam kong may asawa siya, pero kinikilig talaga ako. Oo, Miss Kay, kilig na kilig talaga ako noon. Hanggang sa dahan-dahan niyang nilapit ang kamay niya sa aking braso. "You make me feel happy," dagdag pa niya. At hindi ko maiwasang mapatingin sa kanya. Ang mga mata niya na parang nangungusap, na may halong lambing at pangaakit. Tumayo ako ng bahagya, pero pinigilan niya ako. "Christine, don't be afraid. I won't hurt you," bulong niya habang unti-unting lumalapit. At ang mga sandaling yun, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan nung marahan na niya akong niyakap. Hindi naman tumatagal pero sapat para maramdaman ko ang kuryente sa pagitan naming dalawa. Ang tibok ng puso niya, ramdam na ramdam ko sa yakap niya. Huminga ako ng malalim. "Baba, this is..." Hindi ko natapos ang salita ko. Ramdam ko na kasi yung excitement. "Shh, it's okay," sagot niya. At sa isang iglap, Miss Kay, marahan niyang hinalikan ang aking pisngi. Nakiliti pa nga ako noon dahil sa balbas niya. Ang halik ay magaan lang, marahan, ngunit ramdam ko ang intensyon sa bawat galaw niya. Tapos niyakap niya ulit ako ng mas mahigpit. At sa loob ng ilang minuto, lahat ng iniisip ko ay tila naglaho. Ang trabaho ko, ang pamilya ko sa Pilipinas, at yung kasalanang may pamilya siya. Ang naramdaman ko lang noon, ang damdamin ko para sa kanya. Ang labi niya sa pisngi ko noon ay bumaba sa labi ko. At doon naglapat ang labi naming dalawa. Nakapamura talaga ako noon, Miss Kay. Shit, wala naman akong asawa eh. Hindi naman siguro masama na tumikim ng may lahi. Abang swerte ko. Kaya naman tumugon ako noon, Miss Kay. Hanggang sa kinalas na niya lahat sa akin. At doon tinitigan pa niya ako. "I like you." At doon, may nangyari sa aming dalawa ni Baba Abdullah. Isang karanasan sa abroad na hinding-hindi ko talaga makakalimutan. Pagkatapos noon parang wala lang. Naganda kami ng lunch sa isang maliit na mesa sa labas. Ngunit habang kumakain, ramdam ko pa rin yung pagtingin niya sa akin. Paminsan-minsan, nagnanakaw din siya ng halik. Para kaming magkasindahan na naglalandian
Kahit sa mga simpleng galaw lang. Isang malalagkit na tinginan, isang maikling hawak sa braso, isang ngiti. "Christine, you're very beautiful," bulong niya habang tinitingnan niya ako sa mga mata ko. Napapangiti na lang ako. Hindi ko talaga maikakaila. Kinikilig ako. "Baba, stop it. You make me blush," sagot ko. Pilit tumatawa para itago ang kaba. Ngunit hindi siya humihinto. Lumapit pa nga siya ng bahagya. At bago ko pa man maipaliwanag ang nararamdaman ko, muli niya akong hinalikan. At sa pagkakataong to, diretso na sa labi ko. Ang katawan ko, parang may kuryenteng dumadaloy sa bawat sandali. "Babawi," sabi ko. Huminga ako ng malalim. "Christine, I can't help it," sagot niya. Tumitig siya sa akin. Para bang nagbabanta at nag-aanyaya ulit. Matapos ang ilang sandali, Miss Kay, may naganap ulit sa pagitan naming dalawa. Naramdam ko na hindi na kami pareho ng dati. Ang bawat tingin at bawat galaw ay may halo ng lambing at landian. Lampas na sa pangkaraniwang relasyon sa pagitan ng employer at katulong. Bago kami umuwi, inabutan niya ulit ako ng isang sobre na may pera. Mas malaki pa nga kaysa sa huling binigay niya. "For your family. And also for you," sabi niya na may lambing ang tono na nakatitig sa akin. Huminga ako ng malalim. Tinanggap ang pera at tumango na lang. Alam ko na sa susunod na biyahe sa farm, ang aming relasyon ay maaaring mas lumala. Ngunit sa ngayon, sapat na ang mga sandaling iyon. Isang halik, isang yakap, at isang titig na hinding-hindi ko makakalimutan. At habang bumabalik kami sa sasakyan para umuwi, alam ko sa sarili ko, hindi na lang trabaho ang nagaganap sa farm. May damdamin ng nagiging involved. Nauhulog na ako sa kanya. Sa pagitan ng landian, lambingan at halikan. Magbabago ang takbo ng aking buhay bilang OFW. Mabilis lumipas ang mga araw. Na tila isang iglap lang. Lihim ang lahat ng nangyayari sa pagitan namin ni Baba Abdullah sa farm. Kapag dinadala niya ako doon, alam ko na ang mangyayari. Alam ko na ang gusto niya. At sa bawat araw na pumupunta kami doon, kakaibang excitement ang nararamdaman ko. Sa bahay nila sa syudad, lagi namang wala ang amo kong babae. Madalas kasing may lakad to o pumupunta sa ibang bansa para sa trabaho. Dahil dito, malaya kaming dalawa. Walang ibang nakakaalam sa aming mga sandali. At ramdam ko na parang lumalakas ang koneksyon namin sa bawat pagpunta namin doon. Isa pa, halos lahat naman ng kasama ko sa bahay ay ibang lahi. May mga Emirati, Indian at iba pang expat workers. At ako lang talaga ang Pinay. Dahil dito, mas nagiging espesyal ang presensya ko sa kanya. Lahat ng galaw ko, bawat ngiti at tingin, nakikita niya. Pero sa kabila nun, Miss Kay, naging mautak ako. Pilipina tayo, kailangang gamitin ng utak. Lahat ng pera na binibigay niya sa akin, hindi ko ginagamit. Lihim kong iniipon sa isang maliit na sobre sa ilalim ng higaan ko. Alam kong ito ang magagamit ko para sa pamilya ko, para sa mga anak ko, para sa pangarap kong makipag-ipon para sa kanila. Sa bawat bigay ni Baba ng pera, may pasasalamat yun. Pero may kaba rin dahil alam kong may mangyayari ulit sa pagitan namin. Paulit-ulit ang ganung tagpo. Tuwing dadalhin niya na ako sa farm, kapalit ng perang ibibigay niya, ang sarili ko. Wala namang problema. Dala aminin ko, hindi lang naman siya ang nag-e-enjoy. Ako rin. Hindi nga ako masyadong nalungkot. Dahil sa kanya. Dahil natugunan niya rin ang pangangailangan ko. Sa totoo lang, siya lang ang lalaking nagbigay sa akin ng ganong kaligayahan. Hindi ko naman nakalain kasi. Grabe pala ang Arabo. Minsan nga hindi ko na kinakaya ang amo ko. Hindi ko maipaliwanag pero sa mga sandaling may nangyayari sa aming dalawa,
parang nawawala ang mundo sa paligid namin. Para mapaiksi ang kwento ko, Miss Kay, sa paglipas ng taon, naging mahalaga ako kay Baba Abdullah at naging mahalaga din siya sa akin. Alam ko sa sarili ko na may puwang na siya sa puso ko at nararamdaman ko rin na may puwang na rin ako sa kanya. Isang hapon, bago matapos ang kontrata ko sa bahay nila noon, muli niya akong inaya sa farm. Mas tahimik na kaysa dati. Ramdam ko agad yung tensyon sa paligid. Pagbaba namin ng sasakyan, hindi ko ininda yung init ng araw. Ang lahat ng tingin at kilos niya ay nagpapahiwatig ng mas malalim pang damdamin. At hindi ko maikakaila na naiimpluwensyahan ako nito. Ngunit alam naming dapat kami mag-ingat. "Come here, Christine." Tawag niya sa mababang tono habang nakatayo kami sa gilid ng farmhouse. "Yes, Baba." Sagot ko, medyo nanginginig pang boses. Lumapit siya, tinitigan ako ng diretso. "You've been working so hard and saving all this for your family." Tumango ako. Sa isang iglap, inabot niya ang kamay ko. Hindi niya sinasabi pero ramdam ko na nalulungkot siya. "Christine, you are very important to me." Bulong niya, tapos marahan niya akong niyakap. At sa loob ng ilang minuto, ramdam ko ang init ng kanyang katawan at ang tibok ng puso niya. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano natutugon. Ang utak ko kasi ginagamit ko na para pigilan ang sarili ko. Naaawa kasi ako sa kanya. Ramdam na ramdam ko ang kalungkutan niya ngayon. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko rin maiwasang alalahanin ang bawat halik niya at yakap na nangyayari sa amin sa farm. At alam kong kapag umuwi na ako ng Pinas, mamimiss ko ang nangyayari sa amin. Mabilis lumipas ang oras. Nagpatuloy kami sa pag-aayos ng mga kagamitan at paglilinis ng farmhouse. Ngunit tuwing may pagkakataon, marahan siyang lalapit. Yayakapin niya ako, hahalikan niya ako sa pisngi. "Christine, I don't want you to leave," sabi niya noon. Habang nakatayo ako matapos kaming magpahinga. I wish you could stay longer." Huminga ako ng malalim. "Baba, I have to go. My contract, it ends soon. I won't renew." Napatingin siya sa akin at ramdam ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Pero tumango lang siya at iyakap ako ng mahigpit. "I understand, but it's hard for me. You are not just my helper. You've been special to me, Christine." Nalulungkot talaga ako. Parang may bahagi ng puso ko ang nadudurog. Tumango ako at niyakap ko siya. Ramdam ko ang damdamin niya, ang pagmamahal niya, ang pangungulila niya, na hindi niya mailabas sa ibang tao. Bago kami umalis sa farm, muli niya akong hinalikan sa pisngi. Isang marahang halik, ngunit ramdam na ramdam ko ang pangungulila noon. At sa huling beses, pinagsilbihan ko siya. Muli kong pinaramdam sa kanya ang pagmamahal ko. Pagkatapos noon, "You take care and thank you for everything," bulong niya. Nakangiti ako kahit bagyang may luhang pumapatak sa gilid ng mata ko. "Thank you, Baba, for everything," sagot ko at dahan-dahang humiwalay na ng yakap sa kanya. Sa sasakyan pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang lahat. At paglipas nga ng araw, habang nag-aayos ako doon ng gamit, napatingin ako sa labas ng bintana. Sa puso ko, alam kong hindi ko makakalimutan ang bawat iyakap niya, ang bawat halik niya, ang bawat titig niya sa akin. Parang kailan lang, unang beses kong tumapak dito. At ngayon, aalis na ako. Ang mga sandaling naranasan ko sa kanya ay isang kwento na hindi dapat malaman ng iba, pero palaging laman ng aking alaala hanggang sa huling araw ng kontrata ko. At sa huli, bago tuluyang umalis, huling hinalikan niya ako sa labi at isang yakap na migpit
bago siya tumingin sa akin na may halong lungkot. Goodbye, Christine. I hope one day we meet again. Bulong niya. Tumango lang ako at habang umaalis ako, ramdam ko na kahit magkalayo na kami sa isa't isa, ang alaala namin ay mananatili sa puso naming dalawa. Ito ang isang lihim na alaala ng karanasan ko bilang OFW. Sa amo kong paulit-ulit na nagbigay ng init sa akin sa gitna ng disyerto. At ito po ang kwento ng aking buhay sa abroad. Isang karanasang hindi ko akalain na mararanasan ko. Hanggang ngayon na nandito na ako sa Pinas, sariwa pa rin sa alaala ko ang namagitan sa amin ni Abdullah. Muli, ako po si Christine at ito ang aking OFW confession. Thank you so much, Miss K, sa pag-ere po ng aking kwento dito sa inyong channel. Maraming salamat and God bless.